Magandang araw po sa ating lahat ng mga Pilipino na nagnanais ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Magandang araw din sa mga avid viewers natin sa Facebook page at YouTube channel ng DZRH News Television. Ngayong araw na ito mga ka-DDS, isang nakaka-excite na topic ang pag-uusapan natin. Ako muli ang inyong mga kasama sa loob ng kalahating oras. Ako po si Mocha Uson, not a journalist, just an ordinary Filipino citizen. I'm sure marami ang magkakaroon ng interes sa inyo kapag nalaman nyo ang ating pag-uusapan ngayon. Maging ako po ay interesado ring malaman pa ng mabuti ang kwento tungkol sa isang balitang nag-leak. Yan. Bagamat gustong-gusto ko nang sabihin kung ano-ano ang ating magiging topic ngayon, hahayaan ko ang ating bisita ngayon na siya ang magbigay sa inyo ng pinaka-teaser ng topic na ating pag-uusapan. Mga ka-DDS, i-welcome po natin ang isa sa most sought-after lawyers ngayon. Tulad ng kanya mga kontrobersyal na kasong hinawakan, siya rin po ay controversial. Kumbaga, isa rin siyang celebrity in his own right. Hindi ko na po pahabain pa ang introduction sa kanila dahil alam kong kilalang kilala sigurado po ng ating mga kababayan, si Attorney Bruce Rivera. Hello, Attorney. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa iyo. Kamusta ka, Attorney Bruce? Medyo nag-recover pa sa last week na nangyari. Siyempre, I'm okay. Ayan po. Alam niyo mga ka-DDS, hindi po talaga kami personal na magkakilala ni Attorney Bruce. Sa Facebook lang po kami nakikita-kita. At katulad din po ng mga kababayan natin na sumuporta kay Duterte, dumami ang ating mga kaibigan, mga kapwa supporters din po. Okay. At si Attorney Bruce, kwento ko lang kung paano kita unang nakita sa internet, yung during the campaign. Yung nag-live video ka na nalungkot ka dahil yung kay Grace po noon, na isang American citizen, na parang isang pagtatraidor sa bayan yung... Yun dati yun. Yung, siyempre, masasaktan ka kasi lahat ng aking mga pamilya ay American citizen. Ako lang Pilipino. Nagpilit ako na maging Pilipino. Makita mong ganun. So, yun. Hindi ko naman alam na madami palang manonood nun. Yun yung kauna-unahang beses na nag-viral ka ata, Attorney Bruce. And since then po, napakarami pong mga very educational na mga blog posts ni Attorney Bruce sa kanyang Facebook. Pinatry ko naman na i-explain yung dapat i-explain. Siyempre, alam naman nila, hindi naman natin kinakaila na supporters tayo ni President Duterte. Pero siyempre, kailangan natin salagin yung mga misinformation. Kailangan natin siyempre i-explain yung kailangan i-explain. Hindi naman tayo gumagawa ng chismis o balita o maling balita. In-explain na natin yung kaya nating i-explain. Siyempre. Ayan. So speaking of yung mga bagay-bagay na kailangan i-explain, Attorney Bruce, kahapon, March 3, Friday, around 3 p.m., merong sumabog na ika nga yung tinatawag na #NagaLeaks that broke the internet. At ito ay mula sa isang grupo na tinatawag na We Are Collective. Tama po ba yun? Tama. We Are Collective ang tawag sa kanila. Actually, matagal ko nang alam ito kasi nagme-message sila sa mga vloggers eh. I think ikaw na message ka ba nila wala ikaw. Basta ako na message nila ako at kinakausap nila ako regarding yung mga gusto nilang gawin. So, syempre, alam kong I just want to clear the air na sasabihin na yung mga vloggers po, hindi po kami, yung mga nakilala yung vloggers, hindi po kami kasama dito sa We Are Collective. Ibang grupo po ito, ibang mga tao ito, hindi ito sila yung mga kilalang vloggers na alam nyo, sila po yung mga typical na yung mga Nagenyos, taga-Naga, na may kwento. Itong mga ito, taga-Naga. Naga sila. Taga Bicol. Okay. Generally, ayoko mag-specify, pero taga Bicol sila. Ngayon, ano bang nilalaman nitong #NagaLeaks? Kasi parang 5 parts siya. Tapos kahapon, nilabas yung part 1 na napakahaba. Yung ibang readers, inabot ng 1 oras na basahin. Ay, oo. Grabe. Actually, ano to eh. Parang gusto nilang ikwento yung buong katotohanan. Starting from Jesse Robredo until presently kay Leni Robredo, yung pagiging vice-presidente niya. So, yun lang yung nalaman namin. Hindi namin nalaman kung ano yung mga contents nito, pero syempre
nakakatuwa, nakakatitilate, nakakaintriga. Attorney, bakit kaya nakakatuwa? O syempre kasi alam natin na lahat naman ng mga fellow DDS naiinis kay Lenny dahil initially hindi ako inis sa kanya nung eleksyon. Wala naman akong problema nun sa kanya dati, pero ngayon kasi nagiging iba na yung takbo ng pakikitungo niya sa kababayan. So nakakatuwa kasi para makita ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan, siguro. Hopefully, kung ma-prove itong mga allegations na ito doon sa Naga Leaks. At pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga napag-usapan, mga revelation o expose dito sa part 1? Kasi ang title po nito ay Deception. Deception, oo The nga. Shocking Truth Behind Lenny and Jessie Robredo, Part 1. Yun. Actually, yung part 1, nakakatawa, i-simplify ko lang. Maraming tao yung nag-expect na sobrang talagang puputok, talagang bonggang-bongga. Siyempre, kwento to eh. So, hindi mo, yung iba nga nagsasabi na, yun lang naman pala, Pero, kung titignan mo, medyo malaking, medyo madugong aligasyon ito. Kasi una, sinasabi nila na si Jessie Robredo, di ba alam natin na medyo para siyang si Cory din na parang santo na ang tingin ng parang bayani kung pwedeng lagyan mo ng bantayog lahat ng Naga, ilalagyan mo ng bantayog. So syempre ang yung iba kasi ayaw nilang i-issue yung pagiging yung patay na nga yung tao. Pero hindi mo kasi pwedeng ikwento yung kay Lenny ngayon kung hindi mo alam yung totoong buod ng kwento. So, yun, nagsisimula yung connection yung pagsimula ni Jessie Robredo bilang isang politician, yung paggamit niya dun sa PR, o ibig sabihin yung pagiging yung pagiging tao na nakachinelas, yung pagiging genius niya sa pagpipresenta ng kanyang sarili. Hindi mo sabihin, attorney, pag-PR, parang imahe na yung parang siya? Makikita natin parang front lang ito? Parang actually, hindi sa siguro front. Show? Siguro kay Jessie, madali sa kanyang gawin yun na nakachinelas, na nagpapala, kasi baka sanay siya doon. Pero ginagamit yun ng ibang politiko, ginagamit ni Marojas yung style na yun. Yung nakahiga sa bloke ng yelo. Oo, bloke ng yelo, nagbitbit ng isang sako ng umiinom sa plato, kumakain sa baso. Kaya nga, di ba? Pero nasa Learjet, di ba, bongga. Pero yun, nagta-traffic, yung ganun. So, ginagamit yung style na yan. Ginamit din ni Lenny yan, nagsumakay ng bus, di ba? So doon man nakikita na may bahid ng katotohanan yung mga sinasabi. At may mga taong involved, mga real names na pwede mo pagtagpi-tagpiin, pwede mong i-research, pwede mong i-verify kung totoo bang nangyari. Oo, tapos parang nasabi rin dito sa part 1 ay maraming businesses si Robredo mula sa mga meat, karnihan at marami actually ang pagkakaintindi ko diyan yung part na yan is yun ang nakita lang ata natin yung mga businesses niya yung karnihan nga, tapos di ba yung condominium na doon na sinabi na nag-grade at si Puno dati yung bala is owned by allegedly the Robredo. So ang pinapalabas nagre-renta lang sila. Ano ba ibig sabihin ng mga yan? Yung mga business, yung condo? Well, ibig sabihin sila naging totoo sa kanilang salin. Pinatalsik nga nila si Corona 200 hindi ko alam kung hindi naman umabot siguro ng isang building yung halaga nung allegedly hindi na i-declare ni Chief Justice Corona. Pero naipatalsik nila. Pero ito, so para sa akin betrayal ito ng sa ating mga taong bayan na pinabilib tayo dati na ganito si Corona, yun naman pala, sila din ganun din pala yung kanilang takbo ng kanilang sikmura. Kaya sabi nga din dito sa part 1 ng nilabas ng We Are Collective na Naga Leaks,
18 years yatang naging mayor doon si Jessie Robredo. At walang katalo-talo, lahat ubos daw ang ubos ang sinasabi. Na ito hindi namin to sinasabing totoo. Ang sinasabi natin may naglabas ng kwento na tao na syempre kami pwede nating sabihin kasi ito nga nilabas nila. So yun lang po, yun ang ginagawa namin ngayon, pinag-uusapan yung kwento. At nabanggit din dito yung, ang sinasabi kasi parang punot dulo dito, attorney, ay nakilala ng sambayan ng Pilipino si Jessie Robredo na parang santo. Parang nanalo siya na Ramon Magsaysay Award. Yun, pag-usapan natin yung award na yun, yung Magsaysay Award na yun. Yung Magsaysay Award kasi, parang Nobel Prize of Asia yon. Ibig sabihin, pag nanalo ka nun, sobrang big deal talaga yon. Kasi hindi lang naman yung Pilipinas buong Asia yon. Mananalo ka ng $50,000 nun if you win a Ramon Magsaysay. So bihira manalo yung mga tao doon. Na pag Jessie Robredo won Ramon Magsaysay Award. And ang sabi, talaga daw minaniobra. Kasama daw sa PR niya. Kasama sa PR niya kasi yung mismong gumawa ng PR na yon, siyempre siya kasi, based on the kwento, siya kasi yung parang kaibigan ni Jessie na dati na niyang PR pero hindi siya na biyayaan masyado kasi yung ibang mas malapit kay Jessie yung nabibigyan ng mga gantimpalang mga properties. Siya nag-rent pa rin sa isang apartment, hindi pa rin mayaman, pero siya yung nagmaniobra noon. Ang nakala niya ibibigay sa kanya yung kalahati ba ng $50,000 US. Binigyan natin siya how many in pesos yun? Nako, Diyos ko, 1,000 pa lang, 40,000 na kung kalahati 5 million, yun. mga ganun yung... kalahati ng 2.5. Kasi kung 50,000 yun... At 2.5 million yun? 25,000 US. Mga 1 million plus. Bobo ko sa math. Basta malaking halaga. Sabihin na natin, aabot ng mga 2 million or 3 million. Ang naibigay sa kanya, trip to Hong Kong daw. So, worth 100,000 pesos. Di nga siguro 100 kasi sabi, baka daw naka-promo pa So, ibig sabihin yung tao na yon? Yun na nagkwento. Ito kasing, ang pagkakaintindi ko kasi, itong grupo na ito, malapit sila doon sa mga taong yon because they're part siguro of the political scene or maybe mga inutusan or maybe mga tao doon sa paligid, doon sa inner circle. So alam nila yung mga tao, alam nila yung mga mga connection kasi they can trace kung kaninong anak si ganito. Yun, kaya medyo tataas ang kilay mo dahil baka may katotohanan, di ba? Sabi po dito sa part 1, ang PR ni Jessie Robredo ay talagang naghahunting ng mga award-giving bodies? Oo, naghahanap ng mga nagbibigay ng award. Siyempre, para dumami yung kanyang recognition, siguro for the purpose siguro na mas makilala siya. At yun nga, naging kilala nga siya kasi naging alamat nga siya ng kanyang panahon. Marami ang tao na talagang bilib na bilib sa kanya. Yun nga. May nabanggit pong pangalan dito, Jackpot. Oo. Ayun. Kilalang drug lord daw, di umano sa Naga. Yun nga yung sinasabi nilang connection kasi ang sinasabi dati ni VP Lenny o ni Lenny, yung Naga daw nagawa niya. Ang Davao daw, hindi naman daw yan special kasi nga nagawa nga niya sa Naga. So, ibig sabihin, yun yung claim to fame niya na ginawa ni Jessie na parang Davao ang Naga. Or ginawa ni Duterte na parang Naga ang Davao, parang ganon. So in short, yun ang kanyang sinasabi. But itong si Jackpot at itong mga drug lords na ang tagal-tagal nang nahuli, hindi nahuhuli, recently nahuli, nandun pala. And they are operating there. So, at naging counselor pa daw ate. Oo nga, naging counselor pa at na sinuportahan ni Robredo. Nandun sa ticket ni Robredo, ni Jessie Robredo at nanalo,
At later on ata, parang may inappoint pa niya na members ng Dangerous Drugs Council. Yung taong yan, parang I heard that may ganyang nangyari. So parang talagang naglulukuhan. So, yung sabihin, attorney, sa expose na to ng #Nagalix ng We Are Collective, parang nagkakaroon ng koneksyon Jesse Robredo at mga drug lord sa Naga. Di umano. Oo. Allegedly. Allegedly. At saka ang connection din siguro ni Lenny doon. Kasi syempre siya ang nag-take over ng legacy ni Jesse. Siya yung nakinabang doon sa popularidad ng kanyang asawa. Ginamit niya yun para maging vice presidente. At Attorney Bruce, ang sabi dito sa expose, yung jackpot daw ay prominenteng kilalang drug lord sa Naga. Yun nga yung... At naging politiko, naging councilor at sinuportahan nga ng ni Jesse Robredo. Yun ang ano ko kasi nagtanong-tanong din ako sa mga kakilala ko na yung kakilala ko sa surveillance ng droga at ng mga sino yung mga popular na tao. Yun nga, isa nga tong si Jackpot sa mga very popular sa Naga City. And kasi yung Naga, maraming kalapit na bayan yan na ganun din. Siya din yung nagsusupply ng droga dun sa area na yun. Attorney, may nabanggit pang pangalan dito, Chinglo. Oo. Si Chinglo ata yung nakakulong nakakulong siya recently sa Naga City, or hindi ko alam kung ano location, basta nakakulong siya. 2015, ang alam ko 2015 siya nahuli. Pero ang tagal niya nag-operate sa Naga City. At sa pagkakaintindi ko may connection din siya doon kay Jesse Robredo at sa pamilya Robredo. So mag-iisip ka, mapapatanong ka. Dati nga si President Duterte nagpa-picture lang kay Peter Lim, ang dami ng question, 'di ba? Ang dami ng issue na lumabas kung may isang drug lord lang magpa-picture, isang suspected drug lord magpa-picture, ito convicted, ito nakakulong, connected sa mga Robredos, connected kay Lenny. So mapapaisip ka talaga na parang ano ba 'yan, 'di ba? I'm not saying na konektado siya, pero kung pwede nilang sabihin na si President Duterte konektado kay Peter Lim just because nagpa-picture yung dalawa, di ba? Mas masagwa yung nangyayari dito sa expose na ito. Attorney, yung ito sabi dito sa expose, Emilio Aguinaldo. Yun. Ayan, siya ay nag-disappear noong 2008. Natawang ako kasi naalala mo yung tinanong si Presidente dati kung saan nanggaling yung pera niya. Sabi niya si Emilio Aguinaldo daw nanggaling yung pera. Pero wala, Emilio Aguinaldo initially, nagkataon na para yung pangalan. Pero yung Emilio Aguinaldo dito is a real person. Ito yung dating parang siya din yan na nakita niya na dating tricycle driver, tapos ginawa niyang counselor. Ginawang counselor ni Jesse Robredo. Oo. Tapos later on, parang siguro nahimasmasa, nakita yung mga katiwalian, biglang naging isa sa mga greatest critics niya. Siguro dahil walang maniniwala sa kanya, but he still stood his ground, later on, bigla siyang nawala. And marami siyang kaso na final sa ombudsman. Siyempre, nasasalag yun. Laban kanino? Laban kay Jesse Robredo, syempre. Pero ang ending nun walang alam mo yung nasasalag kasi nga sinabi din dun sa kwento na meron ding tao si Jesse Robredo sa loob ng ombudsman na later on naging counselor niya, and then naging judge din later on sa isang bayan sa Bulacan. So hindi natin alam, hindi ako sure kung ano yung connection doon, but one of those properties na kinasuhan na reason bakit siya nakasuhan yung condominium. Kaya magtataka ka. Tataas ang kilay mo pero hindi natin sinasabi na totoo, 'di ba? But talagang may laman. Ano itong kumakalat din sa internet na meron daw pag-aari si Lenny Robredo na isang buong building sa Timog? Yun nga yung sinasabi kong condominium Yun. unit. Oo. Kasi parang ang pagkakabasa ko sa kwento nasa ibang pangalan yung property, pero ang totoo pala yun is pag-aari ng Robredo kasi
ang kanilang rented, kasi sinabi nila dati rented unit yan, di ba? Rented unit pero nasa penthouse. At ang palaging sumusundo dati kay Jessie, there's a person na may-ari ang kanya namang unit ay penthouse din, yun sa building na yon. So parang dalawang penthouse unit. So, yun po yung sinasabi nilang condominium unit na issue doon sa ombudsman case ni Emilio Aguinaldo against Robredo. Na hindi nakalagay sa kanyang SALN. Of course kay Lenny hindi nakalagay, pero yung sa ombudsman talagang graft and corruption, kasi syempre hindi ka naman dapat magkaroon ng ganung klaseng yaman kasi hindi ka naman like magkano lang sweldo ng mayor. So yung mga issues na yon, hindi naman natin pwedeng itanong kay Jessie Robredo kasi patay na siya. Pero dapat nating, dapat maging bukas yung mata natin na silipin yun kasi buhay pa naman si Lenny at siya ang presidente siya ang vice presidente natin as of this point. Di natin alam kung siya kasi may protest pa. Pero kung kasi busy siya natin ngayon at siya ang sinasabing umaangking leader siya ng opposition, so syempre dapat alamin natin, di ba? At dapat malaman ng taong bayan ang totoo kung totoo man o kung hindi totoo, hindi totoo, di ba? Para patas. So, attorney, itong hashtag NagaLeaks Part 1, may mga susunod pang mga Part 2, Part 3, hanggang Part 5 yata. Ano bang implikasyon nitong NagaLeaks? Well, actually, yan lang naman siguro masasabi natin sagot lang naman yan sa ginagawa nila dati sa atin, tayong mga vloggers na lalabas sila ng yung mga sites na mga hindi naman natin alam kung sino, mga anonymous sites na ganon, na papaniwalaan ng gusto nilang maniwala tayo dun sa mga sites na yon. Tapos titirahin tayo. Tapos ito maglalabas ng ganito, sasabihin naman nila, hindi naman totoo. They will question it also. Parang sinasabi natin, ito lang naman reaction ng taong bayan. Reaction ng mga tao na siguro, gusto lang nilang masabi din yung kanilang gusto. Kasi ginagawa naman nila yun sa atin, ginagawa naman nila yun kay President Duterte, ginagawa nila yun sa mga media vloggers ni President Duterte for the longest time. So siguro may sumasagot dahil may dapat sabihin, may dapat ikwento. At sa expose na ito ay may mga pangalan. Oo, yung nga nakakatawa. May ang kaibahan nun sa expose na ito, yung expose kasi ng iba mga memes lang. 'Di ba? Gagawan tayo ng memes, 'di ba? Iko-connect kunwari, marami akong ganun kay Napoles. Sabi pa nga daw ako daw dahilan bakit nagkaroon ng naging busy si Alan Peter kasi nga yung Napoles connection, when in fact walang totoo, memes lang talaga. Ito kasi factual. Kung pwede mong i-check, pwede mong i-fact check, pwede mong tignan, ito totoo ba talagang ganito? Anak ni ganito ba ito? So, kung ganun ka kadetalyado, dapat nga sagutin nila, 'di ba? Dapat sabihin nila, bakit ang galing naman niya makahibla ng kwentong ganun. May mga pangalan at may mga circumstances at may mga events na nangyayari. So, dapat sagutin nila at nakaka-excite sa susunod ng mga episode or installment. Anong masasabi mo, attorney, na ito raw hashtag NagaLeaks ay inilabas para pagtakpan yung magiging testimonya ata ni Las Cañas? Diyos ko. Una, alam naman natin ang sasabihin ni Las Cañas Alam natin na ituturo niya si Presidente, tatawagan niyang Superman, kung ano-ano pa. Pero hindi naman explosion yun kasi alam na natin ang sasabihin niya Ang ano nun is bakit ngayon niya sinabi kung totoo man yun? Bakit ang dami niyang opportunity na pwede niyang sabihin yun? Bakit ngayon na presidente, ngayon na ilang beses siya andun sa Kongreso na sa harap ng mga tao sinabi niya na hindi, tas ngayon gagawin dahil anong motive niya? So nag-perjure na siya dati. Magpe-perjure siya ulit ngayon. So anong... Pwede nga daw siya kasuhan, hindi po ba? Oo, pwede siya. Kaya nga nagtataka ako, bakit, in the first place, bakit inaalaw ng Senado yung magsalita dyan? Pwede naman siya mag-file diretso ng kaso sa ombudsman. Pwede siyang mag-file ng kaso kasi marami namang involved aside from President Duterte kasi nga si President Duterte ngayon hindi pwedeng may immunity from suit. So bakit hindi niya simulan sa mga taong
kinasangkutan, di ba? O bakit niya kasuhan si Matubato? Kung pagka magsimula, di ba? Okay, yan. Thank you, Attorney Bruce. Thank you. At kaya po mga ka-DDS, nakakagulat po itong hashtag Nagaleaks dahil yung palang akala natin na imahe ng isang tao ay hindi pala totoo. Merong bahid ng allegedly may koneksyon sa mga drug lords. At sabi nga ng ating mga ka-DDS nung nabasa nila itong hashtag Nagaleaks ay kaya siguro daw hindi sinusuportahan di umano ni VP Leni ang war on drugs ni Pangulong Duterte ay dahil meron nga daw silang koneksyon sa mga drug lords, lalo na sa Naga. Allegedly daw po. Kaya mga ka-DDS, patuloy po nating subaybayan ang susunod pang mga revelasyon ng We Are Collective. Ito lang po ang aking masasabi. Huwag po tayong magpapaniwala sa mga imahe ng mga ilang politiko. Dahil lahat ng mga politiko ay may mga PR na tauhan upang linlangin ang mga botante. Tayo ay nalinlang na ni fake VP Leni na siya ay isang makamasa. Sa katunayan, siya ay nanalo puno bilang VP dahil sa imahe ng kanyang asawa na si Jessie Robredo. Ngunit iba pala ang totoong pagkatao ni Jessie ayon sa We Are Collective. Asahan na natin na ito ay pasisinungalingan ng kampo ni Leni kaya tayo ay patuloy na mag-research at magmatsyag sa social media. Muli ako po si Mo Kauson, not a journalist, just an ordinary Filipino. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Maraming salamat po.